Wala akong kwenta. Wala kang kwenta. Yung thought lang na ganun. Tapos later on, it will become an argument kasi hinayaan mo, in-entertain mo. It will become an argument. Hanggang sa tingin mo na sarili mo, wala kang kwenta. Wala kang saysay. You're nothing. Bakit ka pa nabuhay sa mundong ito? Because hinayaan mo yung demonic thoughts, demonic ideas na yan, na naging arguments na, and then it's becoming a stronghold sa buhay mo na hindi mo na magawang alisin. Ito na yung nagdidikta kung paano ka mabuhay. It becomes a stronghold. Lagi mo lang kinukumpara ang sarili mo sa iba. Pangit ako, bakit sila takot sa ilong, bakit ang ilong ko kalat, bakit yung mata nila ang ganda, singkit, bakit yung mata ko parang luwa. You can to compare. Yung self-image mo, kine-question mo, inaayawan mo, pati DNA mo. Bakit? It becomes a stronghold. Nagsimula lang sa to. So if you are not fighting the enemies, you are maybe working with the enemies. Hinahayaan mo eh. If you are fighting the enemies of God and His people, then you are working for Christ. So if you are working for Christ, you are living according to the purpose of God, advancing the kingdom of God. Kailangan mong maintindihan na ikaw bilang mananampalataya ay tinatawag din ng Panginoon na makibaka ng mabuting pakikibakan ng pananampalataya tulad ng mga lalaki at babae na ating binasa na pag-aralan doon sa Hebrews 11. And you must become the person that God wants you to become. Hindi ayon doon sa mundo, kundi ayon doon sa plano at kalooban ng Diyos sa iyo. Become a true followers of Jesus Christ. You fight the good fight of faith. Kaya huwag kang bibitaw. Alam mo yung iba sa inyo, meron kayo mabigat ang pinagdadaanan. Gusto mo nang sumuko. Gusto mo nang umayaw. Paring estudyante ka, nahihirapan ka na, nape-pressure ka na sa maraming requirements. O kaya, ikaw ay isang magulang. Nanay, nahihirapan ka, hindi mo alam kung saan nakukunin yung susunod mong budget para sa tahanan ninyo, para sa pagkain ninyo, para sa pangailangan ng anak mo. Parating na naman, katatapos lang ng enrollment sa college. So naubos na lahat ng inipon mo para doon sa enrollment. Paano naman yung pambawon, pampamasahe, nag-struggle tayo. Paring ikaw ay nasa work, nahihirapan ka na sa trabaho mo. Marami ka nang nararamdaman sa katawan mo. Sumasakit ang likod mo, sumasakit ang braso mo. Pero kailangan mo pa rin magtrabaho. Kailangan hindi ka titigil kasi paano na ang pamilya mo. And you are thinking of giving up. But I am here to tell you, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos is to keep on. You press on. Do not give up. Do not quit. Huwag kang aayaw. Laban lang. You fight the good fight of faith. You believe in God. Ang sabi ng Bible, believe in God, believe in His prophets, and He will prosper you. He will establish you. Believe in the Lord Jesus Christ. Yan ang buhay natin bilang mga mananampalataya. At ang buhay ng mananampalataya ay hindi lamang yung pagpunta lang tayo ng Sunday sa church. Ang buhay ng isang mananampalataya is to live every day according to the purpose of God, fulfilling God's will, fulfilling our divine mandate, our mission, advancing the kingdom of God wherever we are, in the workplace, in the campus, in the community. Advance the kingdom of God. We fight the good fight of faith. Makikibaka tayo hindi lamang para wasakin ang gawa ng kaaway, kung hindi makikibaka tayo to advance the kingdom of God and to share the gospel of Jesus Christ. That is who we are, people of God. Kaya huwag kang aayaw, huwag kang susuko, huwag kang mag-isip na mag-quit, huwag kang mag-isip na ayaw ko na. Sometimes you will feel a suicidal feelings. You will have the thoughts, a suicidal thoughts, a giving up. Dumating man sa iyo yan, huwag mong yakapin, huwag mong tanggapin. Resist. Resist the devil and he will flee from you. Ang sabi ng Bible, you resist the devil and he will flee. Dahil kung hindi mo lalabanan ang gawa ng kaaway, yan ang magpapabagsak sa iyo at tatalo sa iyo. Bilang mga mananampalataya, as a soldier of Christ, as God's warriors, we must continue to train ourselves to become strong in our mind, strong in our heart, in our emotion, become strong in our spirit. Be strong in the Lord and in the power of His might, and stand firm. Defend your ground. Run the race of faith and fulfill God's calling.